What's up mga Mimasora? So today, dahil na-boring kami, samahan nyo kaming pumunta sa Sitio Pantay. Habang bumabiyahe kami, napansin ko ang ganda ng panahon. Walang init at wala ring ambon. Kaya naman hindi pa kami nakakalayo ni Tuto, may pakanta-kanta na siya. Naging libangan na namin ang pagpunta sa kung saan-saan pagka nabuboring talaga si Tuto. Kaya mahal na mahal ko to si Tuto Hindi niya pinapayagan na ma-bored ako. Hindi man kami madalas sa magagandang lugar o sa mga masasarap na kainan. Ang importante ay magkasama kami at masaya kami. Ay nako, nakakatuwang isipin no, ang tagal na pala namin. Parang kailan lang 1-month anniversary yung sineselebrate namin. Samantalang ngayon, pa 10 years anniversary na kami. Pero sa 10 years na yon, 1 month lang yung masaya. Joke lang po. Araw-araw masaya. Siyempre, minsan, normal po yung meron tayong mga pinagdadaanang problema. Sabi nga nila, hindi biro ang pag-aasawa. Hindi basta-basta ang responsibilidad sa bawat isa. Siyempre, dapat give and take ang bawat isa. Hindi pwedeng isa lang ang masusunod at yung isa lang naman ang tagasunod. Napaka-unfair po nun sa ating mga partner. Kaya po sa mag-boyfriend at mag-girlfriend dyan, kilalanin niyo po muna ang bawat isa. Naalala ko nung kabataan ko, dahil hindi ako ready sa pag-aasawa, hindi naging maganda yung samahan namin. Lagi kaming nag-aaway sa kung ano-anong bagay. At marami talaga kami hindi na pagkakasunduan. Kaya na-desisyon na lang kami na maghiwalay. Siyempre, para sa part ko, napakahirap nun. Dahil meron kaming mga anak na maapektuhan sa mga desisyon namin. At some point, naisip ko rin na buti na lang naghiwalay kami. Dahil kung hindi, mas magiging kawawa yung mga anak namin na makikita kaming araw-araw na nag-aaway. Naisip ko rin na baka hindi talaga para kami sa isa't isa. Baka nadala lang kami ng mga emosyon namin nung kabataan namin. Kaya mahirap man sa una, pero kinaya namin mag-iina. Sabi nga nila, pag malas ka sa una, swerte ka na daw sa pangalawa. Naku, parang di naman. Joke lang po. Simula po nang dumating si Tuto sa buhay namin, naging magaan ang buhay namin mag-iina. Dahil po tunay ang pagmamahal niya sa akin at ganoon din po sa mga anak ko. Hindi man po sa mga material na bagay, pero lagi pong nakasuporta si Tuto sa akin at sa mga anak ko. Kaya Tuto, pag napanood mo to, maglalaki yung tenga mo ha. Pero mahal na mahal ka namin mag-iina. Salamat sa'yo at hindi mo kami pinapabayaan. Maswerte ako kasi lagi kang nandyan. Masipag na kapag mahal pa. Naku, i-pass forward na nga natin to, baka maiyak pa ako. Ito na nga yung first stop namin bago kami pumunta sa lupa namin. Dumaan muna kami kay Nanay Elena. Nakilala namin sila nanay dati nung naghahanap kami ng binibentang lupa. At swerte naman kami dahil siya yung nakasalubong namin. Matagal na palang nakatira dito sila nanay, almost 30 years. Kaya yung mga lupang available dito ay sila ang nakakaalam. At pag nakilala mo sila ng personal, talagang mapapalapit ka sa mag-asawa na to. Dahil hindi nila kami tinuturing ng iba, simula nang una kami nagkita hanggang ngayon, napabalik-balik kami sa bahay nila. Lagi nila kaming ipinagkahanda ng makakain at merienda tuwing dumadalaw kami. Minsan nga kami na lang yung nahihiya, tatanggapin yung binibigay nila. Kung gusto ko talaga yung dumadalaw kay nanay bago umakyat dun sa amin dahil malaki yung taniman niya at may mga alaga siyang hayop.
Naabutan ko nga siya dyan na pinapakain yung mga sisiw niya. Naku, ang cute! Ang lalaki na ng puwit. Ang bilis nilang magsipaglaki. Nung huling punta ko dito last week, maliliit pa sila. Mga 45 days pa lang nga itong mga pinapalaki ni nanay. Kaya kung gusto nyo mag-order, mag-PM lang kayo. Nire-ready niya rin daw yan para pagka nag-inuman kami, meron kaming mapulutan. Kaya nilapitan ko yung mga sisiw. Tinanong ko kung sino magbo-volunteer. Naku, mukhang walang may gustong mag-volunteer. Ayaw niyong magpalitsyon. Chiki-chiki. Dahil wala pa rin din magpalitsyon, maipapakita muna ako sa inyo. Meron ding ibang alaga dito si nanay, katulad ng baboy. Tara, ipapakita ko sa inyo. Malaking lupa itong tinitirikan ng bahay ni nanay. Pero ito ay binibenta din niya. Iikot ako para makita natin yung mga baboy sa likod. Doon nila sa likod nilagay yung mga baboy dahil hindi pwedeng maamoy ng mga kapitbahay. At doon din, syempre, safe ang mga ito. Dito pa nga lang sa pwesto ko na to ay naaamoy ko na sila. Ay wow, tara dito, tignan nyo. Napaka-cute at pwede nang gawing panglitsunin. Meron din dito sa kabilang mga native. 4 sila. Sa mga oras na to, tinatanong ko kung kumain na ba sila. Hindi naman sila sumasagot. Ang hindi pa sila ready para malitsyon. Kaya umakyat muna kami sa lupa namin para magpahangin. Napakasarap nga dito mamasyal. Bukod sa mahangin na, may overlooking pa. At dito na po nagtatapos ang video na to. Salamat po sa panonood.